Nandiyan na sila. Sabi ko kay Kaiser, kasalukuyan akong nakaupo sa passenger seat. Hindi niya kasi ako hinayaang mag-drive ng sarili kong kotse. For safety na din daw namin ni baby. Damn it, sabi niya. Alam ko na parehas kami nang naiisip. Mukhang bigo din silang mahanap kung nasaan si Dylan. Ipinark niya ang kotse at nagmamadali akong bumaba. Ganon din sila. Mia, hindi talaga namin alam kung saan pahanapin si Dylan, sabi ni Ate Rafi. Kasama niya si Xavier. Nanggaling na kami sa mga vacation house niya pero wala din siya doon. Ani Xavier, Crystal and I went to different branches ng PB pero wala din siya doon. Even his secretary na si Harriet ay hindi alam kung nasaan ang amo niya. Sabi ni Pierce na inabutan ng tubig ang girlfriend niya at bakas mo ang pagod sa mukha naming lahat. Even us, hindi ko na alam kung saan siya hanapin. Nagpatulong na ako kila Daddy Dawson. Water? Tanong sa akin ni Kaiser. At inabutan ako ng hindi malamig na bottled water. Tinanggap ko naman yon at mabilis na ininom. Kanina pang alas 7 ng umaga namin hinahanap si Dylan. At naisa sa amin ay walang lead kung saan siya nagpunta. Nakita naming may padating na kotse at mula dito ay bumaba si Keisha. Here comes the beach. Nakasimangot na sabi ni Alice. Kaya napatingin ako sa kanya. Awkward na lumapit sa akin si Keisha. Mia, she called me. Anong kailangan mo? Alam mo na ba kung nasaan si Dylan? Tanong ko sa kanya. Kahit na gaano ako kagalit sa kanya, ay pinagpapasalamat ko na din na sinabi niya sa akin ang lahat at tumutulong siyang hanapin ang asawa ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero since may connection ako sa mga airlines dito sa bansa, nalaman ko na may nakabook na flight for him. Pero hindi sila nagbigay ng details kung saan nagpunta si Dylan. By a private plane yun, pero nalaman ko ng alis noon ay 8 p.m. Sabi niya sa akin. 8 p.m? Confused na tanong ko. If you really want to go that, dapat nakaalis na siya ngayon pa lang. Baka ganyan yung oras na pinili niya. Dahil alam niya ngayon ang concert ng BB. Sabi ni Kaiser. Yes, you're right. Malamang, he will come to si Mia bago siya umalis. Sabi naman ni Ate Rafi. But how sure are we na pupuntahan niya ako sa concert mamaya? At ilang libong taong pupunta doon. How are we supposed to find him? Nag-aalalang tanong ko. Iniisip ko na umalis na talaga siya. Pero looking at the situation, only you will be able to make him go out. Sabi nito sa akin. What do you mean? Tanong ko. Lalabas din yon, Mia. Hindi ka nun matitiis. Use your charm, ani Lance. Pati ba naman dito, Lance? Yung mga words mo ay pangmalandi pa din? Sagot naman ni Pierce. What's wrong with the word charm? Sagot ni Lance. Umiling na lang ako. Hindi ko maiwasan ang matuwa. Dahil kahit na sobrang seryoso na ng sitwasyon, nagagawa pa nila talaga mag-asaran. Mia, are you really leaving me with this too stupid? Tanong sa akin ni Kaiser. Sinong stupid? Sabay na tanong ni Lance at Pierce. At saka magpahinga lang muna ako. Pero once na maging okay ang delivery ni baby, I will come back, no? Sabi ko, hindi pa nga sure kung makikita ko pang daddy niya. Sagot ko. Magpapakita siya, Mia. Maniwala ka. Alam ko kung gaano siya kasiloso. Sabi ni Xavier. I just smiled at them. Nagtama saglit ang mata namin ni Keisha at nagunahan kami sa pagbawi ng tingin. Mia, sana dumating yung panahon na makakapag-usap tayo ng maayos. Sabi pa niya sa akin. Tiningnan ko siya. Who knows? Maybe someday. Malay mo. Time will heal all the wounds you've caused me. Sabi ko at tinalukuran siya. Guys, tumatawag na si Manager Hannah. Kailangan na daw kayong 4 doon para sa final rehearsal. And ayusan pa kayo. Sabi ni Crisel na nag-scroll ng phone niya. Let's go. Sabi naman ni Pierce at sumakay na kami sa mga kotse namin. It will be a long night.
Guys, last 10 minutes. Finish whatever you are doing. Paalala sa amin ni Manager Hana. Lahat kasi kaming apat ay busy sa pagsa-cellphone. Sinusubukan naming kontakin si Alice at yung mga kasama namin sa labas to check if nakita na nilang dumating si Dylan. Pero to my disappointment, wala pa silang Dylan na nakikita. Pupunta kaya siya? Ano ba kasing balak niya? Guys, I'm so proud of you. Hindi ko akalain na ganito kalayo ang mararating ng BV. Akala ko talaga magpapasaway lang kayo sa akin at bibigyan niyo lang ako ng sakit ng ulo. Sabi ni Manager Hana, kaya tumingin kaming lahat sa kanya. Para siyang maiiyak. Hindi ito ang first concert namin. Pero this would be the last for the meantime. Dahil nga kailangan kong magpahinga. Manager, I stood up at mabilis siyang niyakap. Tandaan niyo, hindi ko man kayo lumabas sa akin. Higit pa sa inang anak ang turing ko sa inyo. Go ahead and find yourselves and your happiness. Pero tandaan nyo ha, you have to go back. Hindi nyo kami pwedeng iwanan ng fans nyo. You will always be the born victim. Naiiyak niya sabi. Tumayo na din yung tatlo at lumapit sa amin. Pinunasan agad ni Kaiser yung luha ni Manager. Manager, wala sabing iyakan. Bahala ka. Kapag umiyak itong si Celine, for sure, pipiyok yan, sabi ni Kaiser. Kaya nagtawanan kami. Huwag kang mag-alala, Manager. Hihintayin lang namin makalabas si Little Mia at bibigyan ka ulit namin ng sangkatutak na guestings at sold out ticket, sabi naman ni Pierce. Tama yun, Manager. Habang nagliliwaliw kami, humanap ka na din ng love life mo. Life starts at 40. Mamaya magkaunjowa ka na, sabi pa ni Lance. Lance Nathaniel? Saway naming lahat sa kanya. I'm just kidding. Kayo naman. Pero huwag kang mag-alala, Manager. Babalik kami. Hindi ako makakapagbabae kung hindi na ako sikat. Pero gwapo pa din naman ako, hindi ba? At saka baka pwede na. Ani Lance. I rolled my eyes. Napakayabang talaga. O siya, sige na. Retas na at magsisimula na tayo, sabi ni Manager. Till the end. At tinilagay niya ang kamay niya sa harapan at pinatong namin ang kamay naming apat. We always do this before kami mag-concert. We are born victim. Sabay-sabay naming sabi at itinaas ang kamay. We all smiled at one another. Saglit lang na panahon na mawawala ako. Pero mamimiss ko talaga itong mga ito. Hindi lang pagkakaibigan ang natagpuan ko sa kanila, kundi isang pamilya. Simulan na natin ang palabas, sabi ni Pierce. Hindi na nagulat si Dylan nang biglang mamatay ang ilaw, hudyat na magsisimula na ang concert. Tumingin si Dylan sa sarili niya at nakitang 6 PM na pala. Konting oras na lang ay dapat umalis na siya. Aalis na siya ng bansa. At balak niya munang mag-travel kung saan-saan. Masakit para sa kanya na bitawan si Mia, pero iniisip niya na ito ang magpapasaya. At yun talaga ang gusto niya. Nakasombrero at salamin siya para hindi siya makilala ng mga tao. Maswerteng naiwasang makilala siya ni Alice na nagbabantay sa entrance kanina. This is the last time that I will be seeing you, Mia. And I hope na lagi kang masaya, Dylan said in a low voice. Nagsimula nang tumugtog ang drums at nagsimula na ding magwala ang mga audience. At kahit nairita ay tiniis yun ni Dylan. The whole concert arena lit up as the woman she loves walked to the center of the stage. Mia was feeling hopeless nang magsimula siyang lumakad papunta sa entablado. Napakaraming tao. At sigurado siyang mahirapan siyang hanapin si Dylan sa crowd. Pilipinas, are you ready? Malakas na sigaw ni Lance. Kaya nagsigawan na naman ang mga tao. 1, 2, 1, 2, 3. Pagbilang ni Pierce at nagsimula na kumanta si Mia. The whole arena was going wild pero hindi alintayan na yun ni Dylan. Nakafocus lang atensyon niya sa asawa niya. Sa soon to be ex-wife niya pala. Hindi niya inakalang sisikat ito ng ganito. Pero hindi niya inakalang yung pagmamahal na meron siya 11 years ago would still be the same. Mali. Mas mahal niya na pala ito ngayon. 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 Mas mahal niya na
Kaya para siyang pinapatay sa thought na mag-e-end lang sila ng ganito. He is really jealous sa Kaiser na yon. Dahil ngayon may chance na itong makasama pang habang buhay yung babaeng mahal niya. He also envied Pierce and his cousin Lance dahil sobrang naging close nito si Mia. Those bastards are lucky, he murmured to himself. Nakatutok ang mga mata ni Mia sa crowd, pero hindi niya talaga makita si Dylan. Bukod sa dami ng tao, ay nakakalabo ng mata niya ang mga lighting sa stage. Dylan, nasaan ka ba? Nandito ka na ba? Sabi niya sa loob-loob niya. Kinakabahan siya. Paano kung umalis na talaga siya? Hindi man lang niya nalaman na magkaka-baby na kami. Pero hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Hindi mo siya dapat sukuan. Mabilis na umandar ang oras. Kasalukuyang kinakanta ni Mia ang kantang Tadhana by Moira. Sumilip si Dylan sa relo niya. Magsa 7:30 na pala. Oras na para umalis siya. He looked at her wife for the last time. I will always love you, he said at tumayo na saktong katatapos lang ng tadhana noon. Nakatalikod na siya at naglalakad palabas ng Dylan. Napahinto siya nang marinig na tinawag siya nito. Mia tried to calm himself at nilakasan niya ang loob niya kahit hindi siya sigurado kung nandito nga ba si Dylan. At magtitake na siya ng chance. Dylan looked at Mia na ngayon ay nakatayo sa center stage. Hindi siya nakikita nito, pero hindi niya magets why she called him. I don't know exactly where you are, or kung nandito ka. May mga bagay na gusto kong malaman mo. Nagsimulang mabilis na pumintig ang tibok ng puso ni Dylan. Our dear fans, for our last song for tonight, I wanna dedicate this song to my husband, Mia said as she held tightly to the microphone. Nagtilian na naman ang mga tao. Napako si Dylan sa kinatatayuan niya habang nakatitig kay Mia. Han, all you have to do is stay, sabi ni Mia. I'm on the verge of crying dahil hanggang ngayon ay wala pa ding Dylan na lumalabas. Our fans are going insane with what I'm doing. Sigurado nang pagtatampisawan na naman ako sa internet. Pero wala na akong pakialam. Gusto ko lang makita si Dylan. Alam ko na lahat and I'm sorry for not listening to you. Sorry kung pinairal ko yung pride ko. And I sent you those annulment papers. Sabi niya. Tilian ng mga fans. Naglalakad na kasi ako pababa ng stage. Nakita ko nga awatin dapat ako nila Kaiser. Pero I signaled them to stop. We love you, Mia. Bumaba na ako ng stage. Fans is all over me. I should have believed you. I should have told you na ayaw ko talaga makipaghiwalay. Ayaw ko umalis ka, Dylan. Please lang. Don't leave me. And the baby alone. Mahal na mahal kita. Sabi ko at naramdaman kong papaiyak na ako. Narinig kong nag-vibrate ang phone ko. Kaya kinuha ko yun sa back pocket ng pants ko. Mia, are you okay? Mia, kaya mo yan. Mia, mahal ka namin. We will always support you, Mia. I tried to smile as my fans tried to ease the burden I am feeling. Tinignan ko yung phone ko at message pala yun from Alice. Lumipad na aeroplano niya, Mia. Umalis na si Dylan. Yun yung laman ng text ni Alice. At kahit ayoko, umiyak ako. Wala na. Umalis na si Dylan. Iniwanan niya talaga ako. Yung mukha ko, tinakpan yung mukha ko. Gamit yung palad ko. Ayoko mang umiyak sa harap ng maraming tao. Pero hindi ko yun napigilan. I was crying so hard nang marinig kong magtilian yung mga fans ko. Nanatili akong nakayoko dahil nga gusto kong umiyak na lang. I thought gusto mong sabihing mahal mo ako. I wanna hear it. Face to face. Mabilis na nag-angat ako ng tingin nang marinig ko yung boses niya. Dylan? I called him. There he was. Nasa harapan ko siya. Nasa gilid namin ang lahat ng tao at doon nakatayo siya. Looking so handsome, with a smile on his face. Yes, Han? Hindi ka umalis? Nandito ka, Dylan? Sabi ko. At mabilis na niyakap siya. I hugged him so tight na para bang mawawala siya sa akin.
Fans are screaming pero walang lalakas sa tibok ng puso ko. I wanna hear it, Mirya, sabi niya. Mahal na mahal na mahal na mahal kita, Dylan Casper Pendleton, at kahit kailan, hindi na tayo maghihiwalay. Malakas kong sabi. Hindi na ako nahihiya. Nagtilian na naman itong mga lokoret kong fans at naramdaman ko ang mahinang pagtawa ni Dylan. Nagulat ako nang hawakan niya ang mukha ko at iangat yon. We look at each other directly at parang kami na lang ang tao sa mundo. Mabilis niyang ginawaran ng halik ang mga labi ko. It's a kiss that lasted for a couple of seconds. Pero yun yung halik na nagsasabing mahal na mahal namin ang isa't isa. Nagsusumigaw ito kung gaano namin kailangan ang isa't isa. Nung naghiwalay ang labi namin, nagpalakpakan ang mga tao. And I love you more, Mia. I will always love you no matter what. Mahal na mahal ko kayo ni baby. I smiled at him at muli siyang niyakap. At sa mga oras na ito, alam ko na malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay namin. Isang pagbabago na alam kong mas magpapasaya sa amin at mas magpapatatag. And my love for my third ex-boyfriend that soon enough become my husband. At hindi magtatapos ito dito. Dylan's points of view. I look at the girl standing in front of the gate. Mukhang nakikipagdiskusyon siya sa mga guards ng school. I was curious on what happening. Pero nanatili lang ako sa loob ng kotse ko at napagdesisyon ng pumasok na. Buti na lang tinted ang kotse ko. I was able to see her angelic face. Aaminin ko, nagandahan ako sa kanya. Pero little did I know that girl would turn my world upside down. Sobrang crush ko na si Mia nung nag-start ang senior year namin. Nakakatuwa dahil hindi siya nag-atubiling kaibiganin kami ni Keisha. Nag-start ako sa simpleng pag-iwan-iwan ng letters at flowers sa locker niya. Nahihiya kasi akong sabihin na gusto ko siya. Baka kasi basta din niya agad ako. Mia is a Turner. Halos lahat ng lalaki na nakabatch namin ay nagtangkang ligawan siya, but she all turned them down. Hindi ko alam kung bakit kaya natakot ako na baka pag sinabi ko yung nararamdaman ko, ay basta din niya ako. But man, I was wrong. Sobrang saya ko nung sinagot niya ako and she officially became my girlfriend. Hindi ko maipaliwanag yung saya na nararamdaman ko kapag magkasama kami, kapag hawak ko yung kamay niya, kapag tinitingnan ko ang maganda at maamo niyang mukha, kapag naglalambing siya, at kapag nararamdaman ko kung gaano niya din ako kamahal. I was young back then, but I am crazy in love with her. My world was shattered nung naramdaman ko yung unti-unting pagbabago ni Mia. She started to be cold towards me. Iniiwasan niya ako. Hindi siya nagre-reply sa mga message or hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Nagsimula ito nung ma-hospital si Tito. Hindi ko alam yung gagawin ko nung makita ko si Mia with Clint. I was so mad dahil akala ko niloko niya ako. Nagtapos ang aming relasyon on the spot, pero alam ko sa sarili ko na I am still not done. I just can't let her go. Ipinadala ako sa US dahil pakiramdam ni Mami ay masisiraan ako ng ulo dahil sa breakup namin. I had depression and I am really suicidal that time. Mia was my world and it was terrifying for me to accept na wala na talaga kami. Nagulat ako nang sumunod si Keisha doon. She helped me a lot pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. I tried to love her, hoping na baka makalimutan ko na si Mia. It's been years since maghiwalay kami, but I just can't feel the same feeling that I have for Mia kay Keisha. Nang matapos ako ng kolehiyo, ay pumasok ako sa modeling industry. Manager Grace pushed ma'am to convince me do it para naman daw malibang ako. So I did. Hindi ko naman alam na sisikat ako ng ganito. I created a mice during college days dahil sa sobrang bored. And I thought that this AI might fill the big hole in my life that was created by her very own AI model. Nagtitraining na akong i-handle ang mga negosyo ni Dad. Nang maisip ko na niloloko ko ang sarili ko,
That hole can only be filled by one person, and that is Amelia Celine. I went back to the Philippines. Matagal ko din siyang pinamanmanan. I was sad to know na pumanaw na si Tito. He was a good man. He treated me like his own son. Kahit ayoko, ay napuno ng matinding galit ang puso ko. I was so bitter dahil hindi ko matanggap how he ended. So I did what I did. Nung malaman kong nakasanla ang bahay niya under PB, I used that as a chance to get her and it worked. Hindi ko alam kung gaano ako katagal niloko yung sarili ko. Na ang gusto ko lang mangyari ay makapaghiganti kay Mia. When the truth is, kaya ko siya gustong makuha, ay dahil hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya. I was just blinded by my anger. Kaya dumating sa punto na sobra ko siyang nasaktan. And then Keisha came back and everything got complicated even more. When Mia woke up from the car accident at ako lang yung tanging tao na hindi niya naalala, akala ko makakabuti yun para makalimutan niya lahat. Yung sakit na naranasan niya sa akin. Nagdesisyon siyang pumunta ng ibang bansa at nung paalis na siya, I was too emotional dahil ayoko talagang iwan niya ako. Pero alam ko kapag nanatili siya sa akin, mas magsasuffer lang siya. Naniwala kasi ako na may depression si Keisha since kamamatay lang ng mami niya. 6 na buwan ang nakalipas mula nung umalis si Mia. Nalaman ko na she's making her own name in the music industry. Lead singer na pala siya ng BV noon. Nasa lounge ako ng magazine nung magkita ulit kami. They are the guest band for the day. Nakaka-inlove yung boses niya na para bang kahit ilang beses mo yung pakinggan, ay hindi ka magsasawa. I decided to approach her as soon as she got down from the stage. I was shocked to know na nakakaalala na siya. At mas nagulat ako nang may umakbay sa kanya. Gusto ko sanang sapakin si Kaiser, pero ayoko namang mas magalit si Mia sa akin. I want to always see her kaya I sent Bibi up. She came with her manager at nakakapagtaka na wala ang mga kabanda niya. Nagsiselos ako kaya hindi ko siya pinansin. At mas nainis ako nung makita ko yung suot niya. She have a body to die for. I know it. Nakita ko na sa kanya ang lahat-lahat. Kaya nanggigigil ako dahil ayokong may ibang makakita doon. I don't share what's mine. Nung nakakuha ko ng chance, I pulled her and kissed her. And that just proved how much I miss her. I miss everything up nung mas pinauna ko ang galit ko. Nung makita ko siya sa bar, kasama na naman si Kaiser. I scared her so much that night. Kaya sobra akong natakot nung bigla siyang mawala. I was all messed up. Dahil hindi ko talaga alam kung saan siya hanapin. Even my cousin Lance want to spill the beans kung nasaan ang asawa ko. Umuwi ako sa bahay only to meet her attorney, kung saan sinasabi nitong hinihiling na ni Mia ang opisyal naming paghihiwalay. Ayoko nang balikan yung reaction ko nung makita kong annulment papers nga ang laman ng sobre. Too many questions are running on my mind. Bakit niya pinadala ito? Bakit gusto nang maghiwalay kami? Bakit hindi niya man lang ako kinausap? Does she wanna be with Kaiser? Naghahanda ako para sa pagbubukas ng bagong branch ng PB when I heard that Mia and his bandmate Kaiser is already here in Manila. I am very possessive. Kaya nainis ako nung makita ko sila sa opening. Hindi ko siya pinansin. Pero grabe yung naging takot ko nung hawakan ng mama si Mia at gawing hostage. Hindi ko talaga alam na may maapektuhan sa mga nirevise naming policy. Sobra yung galit na naramdaman ko nung masugatan si Mia. Kaya nasaktan ko na yung lalaki and above all, nasabi ko pang asawa ko siya. At sa tagpong yun ay nawala ng malay si Mia. At inuwi ko siya sa bahay kahit na parang papatayin ako ni Kaiser. Kahit na nasaktan si Mia nung lalaking yon, I didn't send him to jail. I just give him a warning na kapag inulit niya yon, I will kill him myself. Tinulungan ko siyang mailipat ang kanyang asawa sa mas magandang ospital. I'm glad to know na baka sa susunod na linggo ay maalis na sa ICU ang asawa niya. And when Mia woke up, nabutan niya kami ni Manager Grace na nagtatalo. I never like how my manager talked to her. Ilang beses ko nang kinausap ito, pero matigas ang ulo niya.
Mabuti na lang at hindi mapagpatol si Mia. When manager left, Mia and I had the worst argument. Ini-insist niya na maghiwalay kami. And I don't know what to do anymore. Iniisip ko na kaya niya gustong mangyari yon, to be with Kaiser. At mas yun ang inisip ko nung sinundo pa siya nito. So I decided na aalis lang ako at pababayaan ko na lang siya. During their concert, sigurado na ako na aalis na ako. Pero nung tinawag niya yung pangalan ko, alam ko sa sarili ko na kahit joke or accidental niya lang akong tinatawag, hindi na ako aalis. Parang sasabog yung puso ko dahil sa mga sinabi niya pagkatapos niyang kumanta, at lalong-lalo na nung sinasabi niya yung about sa baby namin. Sobrang saya ko kasi magiging daddy na pala ako, tapos nagbabalak pa akong umalis. How stupid of me. Dahil nasa baba ang stage at nasa taas pa ako ay nahirapan akong bumaba. Kaya siguro inakala niya na wala ako. Iyak na siya ng iyak noon, at nung makababa ako, mabilis siyang tumakbo sa akin. And I immediately felt relief. Tama siya. Hindi na kami maghihiwalay. Dahil lahat ay gagawin ko para hindi mangyari yon. A smile immediately formed into my lips nang muling magbukas ang saradong pinto ng simbahan. Everybody stood up and faced to the aisle. My heart started to beat so fast nung magsimula siyang maglakad sa aisle. I was clapping out of excitement as she slowly approached me. Sinalubong siya ni Dad sa gitna ng aisle at alam ko kahit nakangiti siya, she wishes na sana yung papa niya ang maghatid sa kanya sa altar. When they finally reached the altar, hindi ko ma-explain how magical the feeling is. We kept smiling at each other na para bang nung una kaming nagkita. My dad gave me her hand. You definitely know how to make me fall all over again, I said to her. Amelia's points of view. You cannot exchange your vows, sabi naman ng pare. Dylan Casper, it's been 11 years since I met you, and the period of time, madami tayong pinagdaanan. There's a lot of people that we met and encounter. Maraming beses din natin nasaktan yung isa't isa. Kaya kahit ako, hindi pa rin ako makapaniwala na finally, I am marrying you. Sa wakas magagamit ko na ang hayagan sa buong mundo yung apelyido mo. Pero alam mo kung anong mas ikina-excite ko? Yun yung thought na I'll be spending the rest of my life with you. Sabi ko, naiyak na ako dahil sa sobrang tuwa. Nakangiti naman ng matamis sa akin itong asawa ko. In this moment, alam ko na malakas talaga tayo kay Lord. It's been a long battle, my love, and I'm proud to say we won it. Beside each other, I love you. Tumingala ako at pinaypayan ng mata ko dahil naiyak na talaga ako. Huwag kang iyak, Mia. Mahal ang make-up mo, sabi ko. Kaya nagtawanan ang lahat, even si Father. I look at Dylan. Han, sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong paiiyakin sa sasabihin mo. Yari ka talaga sa akin. Mula nagtawanan kami. Amelia Celine, I know how much you hated your name. But did you know how much I love it? Pagsisimula ni Dylan, kaya nagpout ako. I love calling you by your whole name kasi parang feeling ko, ako lang may alam nun. Everybody calls you Mia. I love your name as much as I love everything about you. I love the way you look at me kapag kinikilig ka or kapag naiinis ka. I love your voice kapag kumakanta ka at lalo na kapag tinatawag mo ko. I love your laughs, giggles, and the smiles. I love every details about you. It really makes me crazy. Alam mo ba nung bumukas yung pintuan kanina? Nag-flashback sa akin yung mga unang beses na nakita kita. Yun yung nakikipagtalo ka sa security sa school. In that moment, I prayed to God to let me get to know you. But He adores me so much na ngayon. That girl that was standing in front of me 11 years ago is the woman standing in front of me, giving me her vows to be with me forever. I just wanna thank you for fighting for us. And now, my love, you can be rest assured na hanggang humihinga ako, hindi ko bibitawan ang kamay mo. We will always be one forever. I will love you more each day.
Bagsak na ang luha ko habang sinasabi niya yung vow niya sa akin. Siguraduhin lang talaga nilang waterproof itong makeup ko. Ayoko magbukhang panda pero sobrang saya ko. You may now kiss the bride, Father said with a bright smile on his face. Dahan-dahang inangat ni Dylan yung belo ko. Pinunasan ko yung mga luhang nagmistulang waterfalls sa face ko. I immediately smiled nung makita kong nakangiti siya. Naramdaman ko ang unti-unting paglapit ng mukha niya, kaya ipinikit ko ang mata ko. I felt his lips touch mine. It was blissful. It was pure love. Even though it just lasted for a couple of seconds, it was my favorite kiss. Nung naghiwalay yung labi namin, ay nagtitigan lang kami. Our guests are clapping. I love you, Han. I love you even more, he answered back. By the power vested on me, I now give you Mr. and Mrs. Pendleton. Masayang sabi ni Father. Nagtayuan na ang lahat at nagpalakpakan. I look at Dylan only to find out that he is already looking at me. I know this is just the start of our new beginning. But this time, mas matapang at mas malakas ako nang haharapin dahil hindi na ako mag-iisa. Kasama ko na siya. Kasama ko na si Dylan. Kisha's points of view. Have a safe flight, lovebirds. Nakangiti at kumakaway pang sabi ni Tito Dawson. Kahit medyo malayo na ang kotseng sinasakyan ni Mia at Dylan, katatapos lang ng kasal at reception at oras na para umalis ang bagong kasal. Oras na din para tigilan ko kung ano mang kabaliwan ang nararamdaman ko kay Dylan. Iha, umuwi ka na. Gusto mo bang ipahatid kita sa driver namin? Napatingin ako sa nagtatanong sa akin na si Tito Dawson. Hindi na po. Kaya ko na po, sabi ko. Tumango naman siya at ngumiti. Napakabait talaga ni Tito kahit kailan. Nakita kong papalapit sa kanya si Tita Rose, kaya yumuko ako. Sobrang nahihiya ako sa lahat ng gulong idinulot ko sa pamilya nila, lalong-lalo na kay Mia. Dawson, halika na, umuwi na tayo. Gusto kong maagang magising para makapamili tayo ng mga gamit ng apo natin, sabi ni Tita. Mukhang hindi pa niya napapansin ang presensya ko. Mahal naman, ang aga-aga pa para doon. Hindi pa nga malaki ang tiyan ni Mia at hindi pa natin alam ang gender ng baby nila, sagot ni Tito Dawson. Ayoko, gusto kong bumili na. Sobrang excited na ako. Si Steven kasi ay malaki na at ayaw nang nagpapa-baby. Kaya yung apo ko na padating ang siyang pagtutuunan ko ng pansin. Oo nga pala. Dapat magpatayo sa bahay ng sariling spa para pag uwi ni Mia ay makakapag-bonding kami. I bit my lip. I always knew how much Tita Rose loves and adores Mia. Pero sinira ko ang lahat ng yon dahil sa inggit. Nandito ka pala. Napangat ako ng tingin nang marinig ko ako yung tinutukoy ni Tita. Tita, pasensya na po talaga sa lahat ng ginawa ko. Sobra pong nagsisisi ako sa lahat. Sabi ko, alam mo Kisha, hindi ganoon kadali ang magpatawad. You ruined my relationship with my son, as well sa daughter-in-law ko. Pero hindi lang ikaw ang may kasalanan. Nagpadala din ako sa galit ko. Huminga ng malalim si Tita. I am not getting any younger at ayoko nang madagdagan ang wrinkles ko. I am just excited to see my apo. You should do the same, Krisha. Find something interesting and focus on that. Magpasalamat tayo at talagang mabait si Mia. Kaya nagawa niyang patawarin ka. Let's also find ways to make it up to her. And then after nung confrontation namin, ay ngumiti sa akin si Tita. Hit up my shoulder at umalis na sila ni Tito. Nakita kong sumakay ng kotse yung best friend ni Mia na si Alice at nag-roll eyes pa talaga siya bago siya sumakay. I heard na na-trigger daw to nung malamang inibitahan ako ni Mia sa kasal. Kisha, napatingin ako sa tumawag sa akin. Ate Rafi, I called her. Mabilis ko siyang niyakap dahil namiss ko na yung gawin. She was like my own ate, kahit nung bata pa lang kami ni Dylan. Then when I started being lunatic over Dylan, nagsimula siyang iwasan ako.
Gumana ang pakiramdam ko nang yakapin niya ako pabalik. Our dear Kisha, ang tagal kitang gustong kausapin. Pero sobrang busy ko. So I will say everything now. Sabi niya kaya tumango lang ako. You know Xavier, di ba? Yung asawa niyo and daddy ni Steven? Tanong ko. Yes. Alam mo naghiwalay kami ng almost 5 years. Dahil sa kasalanan ko. Hindi naman talaga against sa kanya sila mami. Pero ang nangyari talaga is, nung boyfriend ko na siya, feeling ko, hindi siya talaga yung mahal ko. Feeling ko, yun yung ex-boyfriend ko na kababata ko. I broke up with Savvy and tried to pursue my ex. Hindi ko pa alam na buntis ako nun. You know what? Nagkita kami ulit. Naging kami pa for a month. Pero alam mo kung anong na-realize ko? Ano ate? Na hindi ko na pala siya mahal or baka ang mas tamang words is hindi ko pala talaga siya minahal. Nasanay lang ako sa thought na laging siya yung kasama ko. Magkasabay kasi kaming lumaki. Like you and Dylan. Ang point ko kaya ko sinabi to, maybe kaya ka nagkakaganyan kasi iniisip mo na mahal mo ang kapatid ko. When the truth is, nasanay ka lang na nandyan siya at naging selfish ka. At natakot ka nung naging sila ni Mia, ay iiwan ka niya. Kaya niisip ko na mahal mo siya. I was stuck by what Ate Rafi told me. It was like I was abducted to Earth and was thrown out to Mars. Mahal ko si Dylan, sabi ko. Totoo? Then bakit napakadali lang sa'yo na bitawan siya? At i-let go, kay Mia. Wala kang nararamdaman na panghihinayang, right? Instead, you felt relief. Kinapa ko kung ano ang nararamdaman ko. Kanina sa simbahan, ay nakaramdam ako ng lungkot. Pero ngayong alam kong ayos na ang lahat, ay tama si ate. I felt relief. Pag-isipan mong maigi ang lahat. And maybe kapag na-analyze mo ang lahat, ay gagaan ang pakiramdam mo. Sabi niya pa. Salamat ate. Mag-iisip po talaga ako. Sabi ko. I bid my goodbye to her at nagsimula ng lumakad. Hindi ako nakapagdala ng kotse dahil naflatan ako ng gulong. Naglalakad ako sa labas at nagbabaka sakaling may mapadaang taxi. Shit naman, sabi ko. Nagsimula na kasing umambon at alam kong papalakas pa ito. Binilisan ko ang lakad ko para humanap sana ng masisidlungan. Hindi ako pwedeng mabasa. Nakagaon pa naman din ako. Lakad takbo ako nang madapa ako dahil hindi ko napansin na naka-elevate pala itong sidewalk. Paiyak na ako dahil it's really been a long day. Masaya ako pero pagod ako. At idagdag pa na naging busy ako prior sa wedding dahil ako mismo ang nag-design ng gown ni Mia. Nirequest ko yun para makabawi at makabawas sa sama ng loob niya sa akin. But I feel na kung susuyuin ko pa si Mia, babalik kami sa dati. May ibabalik ko yung pagkakaibigan namin na nasira dahil sa kabaliwan ko. Mama! Sigaw ko dahil nahihirapan akong tumayo. Nagulat ako nang parang tumigil ang ulan at pagtingin ko sa langit ay walang langit ako nakita kundi payong ang nasa taas ko. Nagulat ako nang makitang hawak ito ng isa sa mga kabanda ni Mia. I'm not your mom. I'm too handsome para maging bakla, sabi niya sa akin. Yabang, sabi ko at nag-try tumayo pero dahil nakagown at naka-heels ako at masakit pa ang paa ko ay nahirapan akong tumayo. Pero nagulat ako nang walang sabi ay bigla akong umangat sa ere. Binahot niya pala ako ng pa-bridal style. My body is so close to his chest at yung mukha namin ay ilang di pa lang ang layo. Napalunok ako. His perfume was intoxicating. Hindi ko napansin na tumititig na pala ako sa mukha niya. Ang pogi ko, no? Pagmamayabang niya. Leche, tumahimik ka. Humanap ka na lang ng taxi at isakay mo ako doon. Sabi ko at umiwas ng tingin. Huwag na, ihatid na kita. Hindi naman ako nabansagan na poging gentleman kung hindi ko mapapangatawanan yon. So, I insist. Sabi nito kaya tiningnan ko siya. He was smiling. Kahit mayabang ka, salamat. Sabi ko. Kahit masungit ka, maganda ka naman pala. I just didn't like you at first. Malay mo magbago as I get to know you. Sabi niya,
And why should we get to know each other? Nakataas na kilay na sabi ko. Dahil pareho tayong broken-hearted. Ano ngayon? And maybe all we need is to fix each other. Nakangiti niyang sabi. Hindi ako nakapagsalita. Silence means yes. Then let's start from the very beginning. Hi, I'm Sebastian Kaiser Yu. Hindi ko alam pero nakakahawa yung ngiti niya. I'm Keisha Marie. Pagpatol ko sa kalokohan niya. Then Keisha, can I invite you for a date? And I didn't know that night, that question, and that man would make a change in my life. Lance points of view. Stop! Sabi ko at itinaas ang kamay ko sa harapan niya. Lance, ano ka ba? Bakit ka ganyan sa akin? Sabi niya, habang patuloy na umiiyak. Pwede bang tumigil ka na sa kasusunod sa akin? Hindi kita gusto. Sabi ko dito, at bored siyang tiningnan. Akala ko ba mahal mo ko? Pero ano to? Niloloko mo lang ba ako? Hindi mo ba ako talaga mahal? Sabi niya habang pilit akong hinahawakan. Pero tinabing ko siya, kaya bumagsak siya sa lapag. Maawa ka naman sa sarili mo, Stella. Look at you, sa tingin mo ba? Siseryosohin talaga kita? Napilitan lang ako na i-date ka dahil sa close ang pamilya natin. You're not my type. Sabi ko, at pinasadahan siya ng tingin. Tumatayo na siya at nakasuot siya ng halos hanggang paa na damit. Ang mahaba at itim na itim niyang buhok na nakabuhagaga at ang mukha niya na hindi mo isipin na 19 years old pa lang siya dahil honestly, ang mature ng itsura niya. Nagulat ako nang malakas niya akong sampalin at galit na galit niya akong tinitigan. Mabait naman si Stella. It's just that I am not excited about her. Gusto kasi ng mga magulang namin na magkatuluyan kami. Pero ayoko ng ganoon. Bukod sa gusto kong makapambabae pa, dahil bata pa ako. At gusto ko din naman na yung makakasama ko ay mahal ko. At gusto ko talaga. But looking at Stella right now, I don't think she's the one for me. Lance Nathaniel, ipinapangako ko na pagsisisihan mo ang araw na to. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Pero binaliwala mo ako. I swear that someday, luluhod ka sa harapan ko para tapunan ka man lang ng tingin. Umiiyak niya sabi, bago umalis. Huminga ako ng malalim. That was 3 years ago. And reminiscing it really gives me a headache. Nilukot ko ang script kung saan ay una kong pagbibidahan. Manager Hane asked me to enter the showbiz dahil daw in demand ako since nakabakasyon naman kami. Dahil kakakasal lang ni Mia at magkakababy na ito sa pinsan kong si Dylan. Muli kong tiningnan ang pangalan sa unang pahina ng script na kadarating lang ngayon. Dito nakasulat ang pangalan ng makakapareha ko. Stella Lucille Ramirez. Alam ko naman na sikat siya dahil kakapanalo niya pa lang sa isang show dito na kung saan naghahanap sila ng mga gustong mag-artista at ayun, nanalo siya kaya siguro ini-offer sa kanya ang movie na to. Nandito kami ngayon sa Dawn Conference Room at nag-uusap kami tungkol dito sa movie at walang humpay na pang-aasar ang natatanggap ko kay Pierce at Kaiser. They all know about Stella. Ayan ang karma mo, babaero, sabi ni Pierce at tumatawa-tawa pa. Nag-appear pa sila ni Kaiser. Stella Lucille ang magpapabagsak at magpapatino sa ultimate playball ng born victim na si Lance Nathaniel. Sabi ni Kaiser na umakto pang reporter. Binato ko sa kanya yung nilukot kong papel pero mabilis siyang nakaiwas. Hoy, anghel lang makakapagpatino sa akin. At saka wag mo akong inaasar dyan. Akala mo ba, hindi ko makalat sa internet na dinedate mo si Keisha? Sabi ko, at nakita ko naman ang pagbabago ng reaksyon niya. Totoo ba talaga, tol? Are you going out with Keisha? Tanong naman sa kanya ni Pierce. Wala na kayo doon, no? Chismoso mo, Lance, sabi nito sa akin. Natawa ako dahil namumula ang tenga niya. Ay, kinikilig si Kaiser. Binata na siya. Pang-aasar ko pa dito. Pero tumigil ako nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Mia Bells. Sigaw ko at mabilis na lumapit sa kakapasok lang na si Mia. Yayakapin ko na sana siya
Kaso may mabilis na kamay na humarang sa dibdib ko. Sumibangot ako nang makitang mabilis na humarang si Dylan sa harapan ko. Gus naman, I miss her. Payakap lang, sabi ko at nagpout pa. Mia already have this small baby bump at tinatawanan niya lang ako. Still, even if you're my cousin, I don't want anyone to touch my wife. Aside from me, siloso ako, Lance, sabi ng pinsan ko sabay smirk. Lalo ka na, baling niya kay Kaiser dahil nakita kong papalapit ito kay Mia. Possessive, nakangusong sabi ni Kaiser. Huwag ka nang ganyan, Dylan. Dinedate na niyan si Keisha, pangangantyaw ni Pierce. Manahimik ka nga, Aiden Pierce, sabi ni Kaiser dito. Kayo talaga, kung ano-anong mga ginagawa nyo. At saka Han, sinabihan na kita, diba? Hayaan mo nga sila. Alam mo namang close kami, diba? Sabi ni Mia at umupo na sa center chair dito sa conference room. Grabe, ang daming press sa ibaba. Hindi ko alam kung dahil ba sa pag-uwi namin o dahil sa upcoming movie mo, Lance. Tumabi si Dylan kay Mia at inabutan ito ng tubig. They smiled at each other at kahit napaka-corny, ramdam mo na mahal nila ang isa't isa sa paraan pa lang ng pagtititigan nila. Anyway, we're not here today as born victim, but a supporter to Lance. Simulan na natin nang makakain na ako. Super nagkikrave pa naman ako sa palabok, sabi ni Mia. Ilang saglit pa ay may ilang mga press na kaming pinapasok para masimulan na nila ang conference with me. There is a lot of question and they told me how the netizens are going crazy about my movie with Stella. Patapos na sana kami nang bumukas ang pinto at mula doon ay pumasok siya. Malayo sa babaeng pinagtulakan ko 3 years ago. Stella Lucille was standing in front of me, smiling at me brightly. At ang sunod na ikinagulat ko ay ang mabilis niyang paglapit at paghalik sa labi ko. The media immediately took photos habang pakiramdam ko ay natuod ako nang magdikit ang labi namin. Nung bumitaw siya sa labi ko, ay nakangiti pa din siya. Babe, sorry, I'm late. Did you already told them about us? Pasweet niyang sabi. Confused ko naman siyang tiningnan. Hinarap niya kami sa mga media na super shock bago inangkla ang braso niya sa akin. Hi, sorry if we didn't inform you about this. But I am Lance's official girlfriend, sabi nito at halos mapanganga ako. What the hell is she doing? She kissed me again in the cheeks at pasimpleng bumulong sa akin. Let's play, Lance, and I am definitely sure that I'm going to win this time. Game? If that's what you want, baby, sabi ko at nag-smirk sa kanya. Nobody dares to play with me because I don't lose. Hindi mo ako matatalo, Stella. Dylan's points of view. That should be everything for today, right, Harriet? Tanong ko sa sekretary ko. She became my personal secretary since yung ate niya ang isa sa mga inatasan kong mag-manage ng Dawn. Yes, sir. Although madami pa talaga tayong dapat gawin. Alam ko naman how much she wanted to go home to see Mia. Sabi nito sa akin nang nakangiti. I badly wanted to stay at home. Lalo na ngayong anytime, pwede na siyang manganak. Kahit pa nagsasalit-salitan sila sa pagbabantay kay Mia, hindi pa din ako mapakali. Sabi ko at tumayo na, ikaw na munang bahala. Kung may importante lang talagang dapat i-consult, just call me, okay? Yes, sir. Ingat po, sabi nito at tumayo na din at lumabas na ng opisina ko. As I pulled my phone out of my coat, eksakto namang nagring ito and Pierce's name is on the call. I immediately answered it dahil siyang nakatalagang nagbabantay kay Mia today. Actually, kasama niya si Lance. Although, ayaw ni Mia na binabantayan siya, ay pinilit ko siya since hindi rin ako mapapalagay. Hey, what happened? Bakit napatawag ka? Tanong ko agad. Dude, umuwi ka na. Manganganak na si Mia. Nagulat ako dahil sa sinabi nito. What? As in ngayon na? Ay kakabili ko lang ng pizza dahil nagpabili siya. Tapos, shit, wait. Uwi na agad ako. Sabi ko.
Oo, bilisan mo. Emergency na talaga to. Pahabol na sabi nito as I end the call. Parang may naghahabulan na daga sa puso ko dahil sa sobrang kaba. Sabi ko na dapat hindi na ako pumasok ngayon. Almost 1 week na din kasi simula nang maglakad-lakad siya para mas mabilis daw siya sa panganganak. Wala pa atang 5 minuto ay nasa kotse na ako at ini-start na yon. Habang nagmamaneho ako, ay hawak ko sa isang kamay ko ang phone ko. To call Persus again. If hindi na talaga kaya ni Mia, ay papadala ko na ito sa ospital. May ospital na kami na napiling pagpapaanakan niya, and it's the hospital owned by the great Thunder Montenegro. He's a business tycoon na nawalan ng asawa, and then years later, they found out na buhay pala yung babae. What was her name again? Akira Sapphire. Well, enough about them. Buti na lang at hindi ako nakabangga dahil sa bilis ng pagmamaneho ko. Nung makapasok ako sa village, ay mas kinabahan ako dahil simula nang makaalis ako sa opisina, ay hindi man lang sinasagot ni Persus ang tawag ko. Humanda talaga sa akin yun. I parked the car outside the house para yun na lang ang gamitin namin once na kailangan na talagang dalhin sa ospital si Mia. Halos magkandada pa ako para marating lang at mabuksan yung front door. Bitbit ko pa yung pizza na pinabili ng misis ko. Mia, I'm here now. Sabi ko, nang makapasok ako sa loob ng bahay. Umayos ako ng tayo nang makita kong nakaprenting nakaupo sa couch sa sala si Persus at si Lance ay nakaupo sa kabilang upuan at kumakain pa ng grapes. Kumunot yung noo ko while Persus smiled at me and looked at his watch. "Oh, dude, 15 minutes lang nandito ka na? Si Superman ka ba?" Tanong nito sa akin. "Nasaan si Mia? Where's my wife?" Inis kong tanong. "Uy, may pizza ng sarap siya na," sabi ni Lance. Hindi ko siya naintindihan dahil may laman pa ang bunganga niya. Pero nagsasalita na. "Uy, Han, ang aga mo ata." Napatingin ako sa nagsalita, which is my wife. At halos malukot ang mukha ko nang makitang may hawak pa itong pitsil ng juice. "Lance, Persus, ito na yung juice nyo," tawag nito at lumapit sa lugar ng 2 unggoy na sobrang weird ng itsura ngayon. Dahil alam nilang naiinis na ako. As soon as Mia put down the pitcher ay, "Kayong dalawa, ano bang iniisip nyo? Bakit nyo inuutusan ng asawa kong gawin ito?" "Ang sabi mo sa akin, Persus, mga anak na si Mia." Inis kong sabi dito. Nagpisign siya sa akin at mabilis na dinampot yung pizza. Na inilapag ko sa center table. "Huwag ka nang magalit, Han. Ako ang nagsabi nun. Nagugutom na kasi ako Kaya para magmadali ka, isinadjust yun ni Lance." Sabi sa akin ni Mia. Malaki na yung tiyan niya but still my wife is at her most beautiful stage. At hindi na ako makakapaghintay na makita ang anghel namin. "But Han," sabi ko at hindi ko na netuloy dahil sumimangot na si Mia. "Pangit ba ako?" "Han, please, don't start with this." Sabi ko. "Kapalit-palit ba ako?" "Han naman." "Then why?" Sabi pa niya with emotion. Nagpalakpakan naman yung 2 ulol na parang nasisiyahan sa ginagawa ni Mia. Dahil technically sila ang nagturo sa asawa ko nito. "Poy, ako na lang." "Ako na lang ulit," sabi ni Mia. I couldn't help but roll my eyes. "Han, I'm not Popoy." Bored kong sagot. "Akala mo lang hindi. Pero oo. Nag-cross arms pa siya. "Mia, I love you but whatever these two thought you is such a foolish act." Sabi ko. Tinuraan nila si Mia na gayahin yung mga sikat na Filipino lines. And I swear it is freaking me out. Okay, kakain na ako ng pizza." "Thank you for this, Han," sabi niya at umupo na sa tabi ni Persus. Kahit nainis ako hindi ko talaga magawang magalit completely. Lalo na't nasa harapan ko si Mia. Dahil ayokong sumama ang loob niya. I look at her as she enjoyed eating the pizza she asked me all day long to bring home. Bumaling ako kay Lance at umamba na ibabato sa kanya yung hinubad kong coat. "Mia
Mia, si Dylan, babatuhin ako. Sabi nito at mabilis pa sa 4:00 na tumingin sa akin si Mia ng masama. Hey, Dylan, sasaktan mo ba ang baby Guinea pig ko? Sabi nito sa akin. Mia, baby, gwapo na lang. Huwag ng Guinea pig please. Ani Lance. Shut up. You're my guinea pig, Mia said. Yes, kahit na anong iwas namin ay si Lance na talaga ang pinaglilihian niya. I just hope my child won't be as hard-headed as him. Alam mo, dude, base sa paniniwala ng matatanda, kapag inaabangan nyo talaga ng sobra, matatagalan si Mia sa panganganak. Sabi-sabi lang nila. Ayon kasi yung paniniwala noon kung bakit natagalang manak si Ate Luna doon sa anak nila ni Kuya Cloud. Sabi ni Persus. Well, excited ako but my mom is more excited. Sabi ko, as a matter of fact, 3 buwan pa lang ang tiyan ni Mia ay naka-ready na ang nursery room para sa baby. Super excited siya at siya ang madalas kasama ni Mia sa mga check-ups and prenatal exercise nito. Bumawi talaga siya dito. And I can see na konti na lang ay babalik na yung tiwala ni Mia sa kanya. Ouch! Nagulat ako nang biglang sumigaw si Mia at nabitawan ang kinakain niyang pizza. Mabilis na humawak siya sa tiyan niya. Agad akong tumayo. So si Persus and Lance. Han, what are you feeling? Masakit ba? Tanong ko. Pain is written on her face. Hindi, masarap Han. Sagot niya sa akin. Kaya napakunot ang noo ko. Ha? Masarap? Confused kong tanong. Ang slow mo. Masakit. Humihilab ng sobra yung tiyan ko. Ouch! Ouch! Sabi niya. Breath in and breath out. Slowly, Mia. I-check ko lang saglit yung tiyan mo. Sabi ni Persus. He put his hand on top of Mia's womb. Ano na? Tatawag na ba ako ng ambulansya, pulis, bombero? Shut up, Lance, Nathaniel. Ibibigay kita kay Stella. Sigaw ni Mia dito. Dahil kung ano-anong sinasabi. Han, kumalma ka muna. It will not be good kung may stress ka. Sabi ko dito. I am calming her down as I try to calm myself down. Dahil kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari. Dahan-dahang tumango si Mia at huminga siya ayon sa utos ni Persus. We stayed there for like 15 to 20 minutes. At tila inaorasan ni Persus ang pagsumpong ng paghilab ng tiyan ni Mia. Dude, dalhin na natin siya sa ospital. Base sa observation ko, mukhang manganak na si Mia. Before pa bumaba ng sobra si baby, mas okay nang ma-admit na siya. Sabi ni Persus. Then, let's go. Sabi ko at wala akong inaksayang panahon. Mabilis kong binuhat si Mia na parang bridal style. I gently put her in the back seat. Hang on, Han. Everything will be okay. I will be just here, okay? Sabi ko. Tumango lang siya. You know I love you, right? Tanong ko. She smiled at me. I know. And I love you too. Sabi niya. I kissed the top of her head. Bago ako lumipat sa driver's seat, kasama niya sa likod si Lance at nasa sariling kotse naman si Persus. I started the engine. Nagmamadali ako pero maingat ako. At hindi ko maitago ang sayang nararamdaman ko dahil konting panahon na lang, magiging isang opisyal na pamilya na kami.